Pero sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayo ang magpakain sa kanila." Sumagot sila, "May 5 tinapay lang po tayo at 2 isda. Hindi ito kakasya, maliban na lang kung bibili kami ng pagkain para sa kanila." May 5,000 lalaki ang naroon. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Paupuin ninyo sila ng grupo-grupo na tig-50 bawat grupo." At pinaupo nga nila ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa mga tagasunod niya upang ipamigay sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng 12 basket. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Isang araw, nananalangin mag-isa si Jesus nang di kalayuan sa mga tagasunod niya. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "May mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo. May nagsasabi rin kayo si Elias. At ang iba na may nagsasabing isa po kayo sa mga propeta noong unang panahon na muling nabuhay." Tinanong sila ni Jesus, "Pero para sa inyo, sino ako?" Sumagot si Pedro, "Kayo po ang Kristo." Ang unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Mahigpit na sinabihan ni Jesus ang mga tagasunod niya na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Sinabi pa niya, "Ako na anak ng tao ay kailangang dumanas ng maraming paghihirap. Itatakwil ako ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Ipapapatay nila ako, ngunit sa 3 araw ay muli akong mabubuhay." Pagkatapos, sinabi niya sa kanilang lahat, "Ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili, at dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang buhay niya? Wala. Kung ako at ang mga aral ko ay ikakahiya ni numan, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito na taglay ang aking kapangyarihan at ang kapangyarihan ng Ama at ng mga banal na anghel. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. May ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang paghahari ng Diyos." Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos. Hatid ng Touchlife Global Foundation Incorporated at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Para sa iba pang detalye, makipag-ugnayan sa Facebook sa Touchlife Global o kaya bisitahin ang www.touchlifeglobal.com. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang papuri. Abangan ang pagdiriwang ng ika-15 anibersaryo ng 1143 DZMR Your Missions Radio na gaganapin sa Victory Church Santiago, Mabini, Santiago City. April 25, 2026 mula ika-8 hanggang ika-12 ng tanghali. Magkakaroon tayo ng free legal consultation sa tulong ng ating mga partner lawyers at mga broadcasters ng Tabas ng Batas Isabela. Mula ito, ika-8 hanggang ika-9 ng umaga. Kasabayan din magaganap ang free tooth extraction at free surgical circumcision kasama ang ating mga in-house dentists at mga partners. First come, first serve basis ito kaya agahan mo dumating. Siyempre, di mawawala ang ating 15th anniversary worship celebration mula ika-9 hanggang ika-12 ng tanghali. Kasama natin ang ating mga prayer intercessors ng FEBC dito sa Isabela. At kung isa ka sa mga nananalangin para sa FEBC, join ka na. By the way, BYOB tayo. Bring your own baon ha. Para pagkatapos ng anniversary program, magsasalo-salo tayong kakain ng ating mga baon.
Huwag kang pauhuli at makibahagi sa kagalakan ng pagsamba sa ating Diyos. Marami tayong mga giveaways at mga tokens para sa mga dadalo. O, ano, paghandaan mo ito para magkita-kits tayo sa April 25, 2026. Ipagpapatuloy natin ang ating ginagawang paglilingkod at pag-broadcast ng mabuting balita ni Jesucristo hanggang ang lahat ay makarinig. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag namin kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapin at tinawag namin karapatang makikitotoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga may hirap at tinawag namin loto, kwete at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag namin magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag namin kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag namin mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas, si Jesucristo. Siya nawa.
ang pagsasahimpapawid ng 1143 DZMR Missions Radio. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZMR ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0061-2020. Nagsasahimpapawid ang DZMR araw-araw sa lakas na 10 kilowatts sa 1143 kHz sa AM band mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi at tuwing Sabado mula alas 5 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Ang mga studio at transmitter nito ay nasa Septon Village, Maharlika Highway, Barangay Divisoria, Santiago City, Isabela. Ang 1143 DZMR ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr. ECE number 001-1597. First Class Radio Operators John Mark Anthony Maguliado, NTC number 12-1PHN-26499 at Valentino Marcelino, NTC number 97-1TNCR-9994. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 1143 DZMR Missions Radio. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas. Thank you.